This call is now being recorded. Okay, good afternoon. So, bago tayo mag-start, pray muna po tayong lahat. Wait lang po. Sige po, let us pray. Sana nakakita na ninyo. Okay. Panginoon, maraming salamat po sa ibinigay ninyong panibagong pagkakataon upang kami ay matuto. Salamat sa pagkakataong maipatuloy namin ang aming pag-aaral sa kabila ng mga pagbabagong dulot na kinakaharap naming pandemya. Gabayan ninyo kaming lahat na mag-aaral upang malinang ang aming isipan at maunawaan ng lubos ang anumang leksyon na itinuturo sa amin. Gabayan din naman ninyo ang aming mga guro na patuloy at walang sawang nagbibigay inspirasyon at gumagabay sa amin sa kabila ng kinakaharap naming pagsubok. Sa iyo ang kaluwalhatian at aming pagsamba, Panginoon naming Diyos, sa pangalan ng iyong anak na aming tagapagligtas. Amen. Okay, amen. Okay, muli magandang hapon sa bawat isa. So tayo po ay nasa ika-4 na module ng homeroom guidance. Okay, so week 5 na tayo and module 4. Okay, so upon checking sa Google Classroom ninyo, and merong hindi nagsasubmit on time. Okay? Merong hindi nagsasubmit sa inyo ng mga activity. Yan. So kapag merong kulang sa mga activity, so ma-incomplete kayo mga bata. Ay ma-incomplete yung mga activity nyo. Okay? So yun din, gagawin nyo pa rin naman yun para ma-complete. Okay? So sana huwag nyo hayaan na magpatong-patong yung mga ginagawa nyo. Okay? So kailangan and on time. So may sapat naman kayong oras para dyan. Okay po ba? O sige. Paki-open po ang inyong mga camera sa mga naka-off ang camera nila. Yan, paki-open para tayo ay magmerienda ni Raisa May. Nanong kakanana. Yeah, ma'am, yeah. On nyo yung camera nyo. Okay, yan. Para makita namin ang bawat isa. Okay po. O, sige. So, sa mga late, yan. So, mamaya ulit tayo mag-check ng attendance. Okay? So, share ko lang yung screen for, ba't wala pa? Wait lang. Yan. Yan. So, nandito na tayo sa module 4 ng homeroom guidance. So, kumusta naman yung pagsagot nyo ng mga activity nyo sa homeroom guidance? Nakaka-relate ba kayo sa mga lessons natin? Yan. So, nakafocus ang mga lessons sa inyo mismo. So, may mga reflection dyan, may mga makikita kayong mga activity na talagang makaka-relate kayo. Okay? So, this time, ang topic natin ay becoming better with self-discipline. Okay? Becoming better with self-discipline. Okay. So, when we say self-discipline, ano ang unang pumapasok sa isipan nyo? And anyone. So, kapag naririnig nyo yung salitang self-discipline, ano ang pumapasok sa isipan ninyo?
Sige nga, sinong gustong mag-volunteer na sumagot? Self-discipline. Disiplina, sir. Janary? Can we hear your opinion? Janary. Disiplina, sir. Okay. So, ang Tagalog ng discipline is disiplina. Okay. So, ano ba yung, anong ibig sabihin ng disiplina para sa inyo? Gaano ba kahalaga na magkaroon ng disiplina ang isang batang or isang kabataan na katulad nyo? Sige nga. Gaano kahalaga na magkaroon? Pagiging responsable, sir. Alright. Sabi ni Ryan na naka-off ang camera. Yan. Sabi niya ay pagiging responsable sa sarili. Yan. Kapag meron kang disiplina sa sarili, meron kang disiplina sa iyong sarili. Makes sense? Yan. Maliban doon sa binanggit niya, anyone, kapag ang tao may madisiplina siya, anong mangyayari? Anong mangyayari? Ano yung naging kinakalabas? Mapapabuti po yung paningin sa kanila ng mga ibang tao, sir. Yan. So, Arman, naka-off din ang camera. Bakit ba naka-off yung camera nyo? Yan. Mahina po signal ko, sir. Okay, mahina. Sige. Ano daw sinabi ni Arman? Mapapaganda daw ang tingin ng mga taong nakapaligid sa kanya. Ang tao kasi kapag may disiplina yan, maraming matutuwa sa kanya. Diba? At kapag may disiplina ka, so mas magagawa mong tama, okay, yung iyong mga kailangan gawin, mga responsibilidad mo. Okay, so sa pag-aaral, kailangan yan, yung disiplina. Kailangan magkaroon ka ng maayos at tamang habit. Doon natin makikita yung disiplina. Okay? Disiplina sa oras, disiplina sa pagtulog, sa paggamit ng mga cellphone. Yan. So lahat ng bagay halos kailangan natin ng disiplina. Okay, so ano kaya ang nilalaman ng module na ito? Yan, so tutukuyin natin ang lesson. Yan. Yan. Alamin muna natin yung learning objectives. Yan. Module 4, Becoming Better with Self-Discipline. So kapag meron ka ng self-discipline, yan, napapabuti ang buhay mo, napapabuti ang pagkatao mo. Okay, so learning objectives, ano ba ang inaasahang matututunan natin pagkatapos ng module na ito? Okay, number 1, explain the role of self-discipline in maintaining self or positive self-concept. So malalaman natin ang gaano ba kahalaga ang self-discipline sa pagpapanatili ng positive self-concept. Bilang isang tao, bakit ba kailangan ang self-discipline? Analyze how self-discipline reflects one's action. And paano ba mapapakita ng tao ay meron siyang self-discipline? Narrate insights on applying self-discipline in facing personal changes. Yan. So, paano ba natin may apply sa buhay natin? Yan. So, baka kayo mismo na-apply na ninyo yan, yung self-discipline sa sarili nyong buhay. So, maaring, yan. So, may mga bagay na hindi pa, so maaring idadagdag natin yan sa ating sarili. Okay, so materials needed, clean sheets of paper, laging ganito naman, pencil, and coloring materials. Okay, so babasahin ko lang yung introduction. This module is intended to instill in you the importance of practicing self-discipline in everyday life. So mahalaga ang self-discipline. Alam niyo po, ang lahat po ng taong naging matagumpay, naging successful sa buhay, yan, meron silang pagkakapareho. Meron silang self-discipline. Kasi kung wala kang disiplina sa sarili mo, paano mo ma-attain yung mga goals mo? Diba? Paano mo ma-accomplish yung mga responsibilities mo? Kailangan ng disiplina. So, ang mga taong sikat na singer, sikat na mga basketball player, na sa larangan ng sports, larangan ng business, yan, nagsimula lahat yan sa pagsisikap nila. At syempre, yung maintaining of and practicing of self-discipline. Okay? So, disiplina po ang kailangan. This is important as you stay strong and motivated in the midst of the pandemic. Yan, sa pag-aaral, sa inyong bilang isang anak, bilang isang kapatid, yan, napakalaga po niyan. And as you begin to adapt to a new way of seeing things in this so-called new normal.
Next, self-discipline is the ability to control one's feelings and overcome one's weakness. So, yun pala ang ibig sabihin ng self-discipline. Ability to control one's feelings. Okay? Control yan yung sariling feelings. Yan, paano ba yon? Yan, ay tinatamad ako. Ay parang gusto ko munang magpahinga, matulog. Yan. Feelings, no? Ay nakakabagot. Yan. So, kontrolado. Minsan naman, sobrang excited mo. Yan. So, kapag meron kang disiplina, nakokontrol mo yung sarili mong emotion and feelings. And overcome one's weaknesses. Ano ba yung kahinaan mo? Yan. So, pwede mo silang ma-improve with self-discipline. Okay, next. Self-discipline is also necessary for distance learning. Yan, kakamukha ng ginagawa nating distance learning, online learning, napakalaga ng self-discipline. Okay? So, thank you sa inyo. I appreciate na kasi kahit hindi ko kayo pilitin, no? Hindi na kayo kailangang pilitin at kumbaga, nasa inyo yan, yung nag-join kayo sa classes nyo, on time, di ba? I appreciate that. So, and then, yun nga, nag-check ako ng attendance, minomonitor namin kung sino talaga yung regular na nagsasubmit ng activity, nag-join sa mga online discussion. So, nakikita namin kung sino yung talagang may self-discipline. Nagre-reflect yan. So, kahit di tayo nagkikita-kita ng face-to-face, kilala na namin kayo in our 4 weeks of classes, no? Yung buong October. Yan, nakilala na namin kayo kung sino yung mga masisipag, sino yung mga responsible. Yan. So, napakalaga ng self-discipline. And since the traditional ways of learning are temporarily suspended, you are committed to learn from home for now as effectively as possible. And then sometimes relying on the assistance that we get from our teachers, parents, and the community in general. If you are the type of learner who normally needs to hear what you have to do, it is about time that you strengthen your self-discipline and become focused and independent in no time. Yan. So, napakalaga, no? Panahon na ito para ikaw mismo, i-push mo yung sarili mo na magkaroon ng self-discipline. So, kasi wala nang laging magre-remind sa'yo sa kailangan gagawin, di ba? So, it's up to you. Nasa sa inyo kung paano nyo i-accomplish yung mga tasks niyo as a student. So, napakalaga ng self-discipline. Okay? So, I encourage you, yan. So, gawin po natin ang mga activities na yan. It is for you. Para sa inyo yan. Kamukha ng mga discussion natin nung nauna, nakaka-challenge talaga yung mga ginagawa. Okay? Sa module. Kasi nga, sabi ko nga, kung hindi kayo matcha-challenge, hindi tayo matututo. Okay? So, yan po ang reason. So, I encourage you na tapusin yan on time. Yan, gamitin yung mga nakatakdang oras para dyan sa inyong mga modules. Okay, so in this module, you will exercise and test the discipline you have in yourself by not allowing external factors affect your focus and goal to complete your school tasks. You will also relate personal changes, problems, and situations that you encounter which require self-control in order to overcome the said challenges. Alam nyo, kapag nasanay kayo dito sa disiplinang binabanggit natin, pinag-uusapan natin, ang epekto nito para sa inyo rin. Magkakaroon kayo ng self-fulfillment. Anong ibig sabihin ng self-fulfillment? Magkakaroon kayo ng feeling na maganda sa pakiramdam, di ba? Na kapag natatapos mo on time yung activity mo, di ba? Ang sarap ng feeling, no? After the day, natapos mo yung dapat mong tapusin, matutulog kang payapa, ang isip mo, payapa ang iyong kalooban, di ba? So, yun po ang benefit ng discipline. Yan, kayo mismo ang makikinabang dyan. Okay? Ang sarap kaya nun na, kumbaga, yung sarili nyo mismo yung makikinabang. Okay? So, yun po ang bunga ng self-discipline. Okay? So, para sa inyo po yan, yung lesson na ito. Okay. So, at malalaman nyo, di ba, kapag sa sarili nyo, di ba, na nag-mature ka na, nagkaroon ka na ng or sense of responsibility kapag naisasaka to para mo nang maayos ang mga kailangan mo gawin. So, very good yan. So, clap, clap, clap para sa inyo. Okay? So, let's review. Yan, dito tayo sa let's review. In Module 3, you were able to know the different child rights, discuss
how to exercise those rights, responsibility, and realize the value of your value as a member of your family and community. Di ba yung last module, last week, pinag-aralan natin yung 3 R's, di ba? 3 R's, yung rights, roles, and responsibilities. Yan. So, nalaman ninyo yung different responsibilities, rights, and your roles. Okay, let's try this. So, dito magsisimula yung gagawin nyo. Recall an exercise, or experience, rather. Yan. Recall an experience when you were thankful to have, or for having controlled yourself from being impulsive. Yan. So, parang iisipin mo ngayon yung experience mo na pinagpasalamat mo na napigil mo ang iyong damdamin or napigil mo ang iyong emosyon or feelings. And for example, when you avoided saying hurting words to a good friend, or when you were able to save money by ignoring unnecessary things. Yan. So, example po ng mga impulsive na ito, di ba? Kapag nagiging impulsive ka, nababanggit mo yung mga bagay na dapat hindi mo banggitin. Yan, kamukha ng example na ito. Or napapagastos ka masyado na sa mga hindi naman kailangan. Yan, so yun mga unnecessary things, mga impulsive. Yan, so pwede daw ganon. I-recall mo, isipin mo, kailan mo ba na-experience ito? Yan. When you avoided saying hurting words to a good friend, or when you were able to save money by ignoring unnecessary things. And after that moment, yan, kung naisip mo na, what were your thoughts and realization about the incident? Ano ang iyong naisip? Ano yung napagtanto mo? Ano yung na-realize mo tungkol doon sa bagay na control mo ang sarili mo? Capture your answers to the questions by making a simple poster. Yan, gagawa ka ngayon ng poster. Use short bond paper, pencil, and any coloring materials. Okay. So, gagawa ka ng poster. Parang isusulat mo lang. Yan, susulat mo lang yung experience na yun. Okay? Kahit one sentence lang or one statement lang. Okay? So, yun. Na-overcome mo or na-control mo ang iyong emotion or pagiging impulsive. Okay. So, and then, sagutin po yung processing questions. Number 1, did the experience change anything in you? Why or why not? So, nabago ka ba nung experience na yon? Yan. Bakit oo or bakit hindi? Okay. Number 2, what could have happened if you were impulsive during that time? Yan. Kung hindi mo kaya pinigil ang sarili mo, ano kaya yung posibleng mangyari tungkol dun sa experience na yon na binanggit dun sa una? And then number 3, what do you think will happen if you master to control your impulsive actions or behavior? Ano yung naiisip mong posibleng mangyari kung na-master mo, kung lagi mong nagagawa yon na nakokontrol mo ang pagiging impulsive mo na actions and behavior? Ano kaya yung posibleng mangyari sa'yo? Okay? So, yun po ang unang bahagi ng iyong gagawin. Under let's try this. And then, dito tayo sa let's explore this. Yan. So, actions and their consequences. Alam niyo po ba na lahat ng ating mga ginagawa, kinikilos, mga gawi, meron po yang bunga. Okay? Actions and their consequences. Laging merong consequences yan. Okay? Recall 5 actions that demonstrate your self-discipline and the results of these actions. So, magre-recall kayo ngayon ng 5 actions na nagpapakita ng self-discipline. Yan, self-discipline kahit yung paggising lang sa tamang oras, di ba? Pagligpit na mga gamit ninyo, okay? Yon, paggawa ng mga mabubuting bagay, okay? At ano kaya yung mga resultang nung 5 yon? And then write your answers using the table below. And then an example has been provided as your guide. So narito yung guide. So ganito yung gagawin. So meron kayong table dito. Lakihan na lang po yung table para magkasya yung susulat. Tapos itong arrow kahit mas maliit na lang. And then results or effects. So example, I logged out of my social media account to stay focused on my module. Yan. So isa itong self-discipline or pagde-demonstrate ng self-discipline. So I logged out of my social media account. Siyempre, di ba? Kasi lalo na kung may nagchat-chat sa'yo, sana all may nagchat-chat.
no? And laging nagbibip yung ano mo, yung messenger mo. And then, syempre, mawiwili ka or madidistract ka kapag laging ganun. So, isa sa mga naisip mong disiplina, yan, i-log out yung social media para makapag-focus ka sa module. So, ano yung magiging result nun or effect? I was able to concentrate and understood easily the lessons in my module. Diba? So, ang action sa self-discipline, and then meron yung resulta at kayo ang makikinabang dyan. Alright? So, 5 po na kamukha nito na self-discipline na ginawa mo, and then ano yung mga naging resulta. Okay? So, that's it. And syempre, meron tayong processing questions. Number 1, how do you feel about yourself upon seeing all your answers? Yan. Pagkatapos mo sinagot ito, ano ang naramdaman mo tungkol sa iyong sarili? Number 2, are those actions helpful for you to have a positive image of yourself? And how? Diba? Yan. So, ito ba ay nakakatulong para magkaroon ka ng positibong imahe para sa iyong sarili? Yan. Diba kapag tayo mismo, may mga pagkakataon na disiplinado tayo, may pagkakataon na parang hindi, diba? Mas maganda yung pakiramdam kapag yun, disiplinado tayo, marami tayong nagagawa or na-accomplish. Diba? So, napakaganda yan. Yung positive image of yourself. And how? Yan. So, nakakatulong ba yon yung mga actions na yon? Paano? And then, number 3, how should your self-discipline improve the way you see yourself? Paano ba may improve yan? Yan. So, write your answer sa answer sheet. Okay, so discuss natin to yung keep in mind. Okay. So, keep in mind. Tandaan po ito. Okay. Self-improvement does not only manifest in your physical look. Okay. So, ang improvement daw, hindi lang dapat sa ating panlabas. Okay? Panlabas na anyo. Sa mga babae, ano ba yung pinapaganda nila? Nagpapaputi, di ba? Nagkakaroon sila ng, ano ba yung tawag doon? Ini-improve nila yung physical na katawan nila. Yung mukha nila, buhok, kilay. Yan, nagpapapayat, nagpapasexy. Ano pa, dapat maganda yung suot. Yan, nagme-makeup yung iba, yung mahilig mag-makeup dito. Ano pa ba? So, dapat hindi lang daw sa panlabas. Sa mga kalalakihan, ano ba yung ini-improve nila? Yan, meron bang nag-gym dito sa mga boys? Yan, meron bang mga gym body dito? Yan. Yung iba nag-exercise, nagja-jogging, nagbabike. Yan, dami nilang mga activity. Na actually, it's okay, it's good, okay? Pero ang sabi niya, yung self-improvement does not only manifest in your physical look as it can also be seen in your behavior or command of emotions. So, hindi lang dapat doon tayo nag-i-improve sa panlabas. Dapat pati ang ating behavior, okay? And command of emotions. Kapag sinabing behavior, ito yung ugali, kaugalian, kilos, paano ka mag-isip, paano ka magsalita, lahat ng aspeto. It means your personality. And then your emotions. Yan. So, hindi lang dapat tayo nag-i-improve doon. Okay? So, ang tandaan natin, ang definition ng beauty, okay, ay hindi lang ang panlabas na kanyuan, kundi yung panloob. Hence, when you develop the self-discipline, yan, kapag na-develop mo ang disiplina sa sarili, you can see yourself regulating your emotions well and deciding carefully before taking actions. Yan. So, ang disiplina sa sarili, yan, na ma-manage natin yung emotions, diba? Hindi ka basta-basta kaagad sumusuko, nagagalit, nawawala ng pag-asa, nag-give up. Yan. And deciding carefully before taking action. So, napapag-isipan mo munang mabuti ang mga bagay-bagay na dapat mong gawin. Yan. Iisipin mo muna sila bago mo sila gawin. Okay? There's nothing wrong if you feel different emotions. There's nothing wrong if you feel different emotions. So, sabi niya, hindi naman daw mali. So, natural lang na makaranas tayo, makaramdam tayo ng iba't ibang emosyon, such as being happy, diba? May pagkakataong masaya ka, angry, galit, excited, sad, inspired, or disappointed. So, natural lang po yung mga emotions na yan. So, kamukha ng mga lessons natin dun sa unang module ng
homeroom guidance, all your feelings are valid. Yan. So lahat po ay natural. Maaring ang tao ay maranasan niya yan o maramdaman niya yan. Pero, sabi niya, as those are normal reaction of any human being, but the timing and the manner of expression make a difference. Okay? So, yung ano daw, ang mga emotion na iyon ay normal reaction ng ating katawan bilang isang tao, but the timing, yan. Pero daw yung timing, yan, kung kailan dapat sila lumabas, yan, kung paano dapat sila i-handle, okay? And the manner, paano of expression, paano natin sila ilabas, yun yung dapat pag-aralan natin. Okay? So yung pagiging happy, yan, dahil happy ka, yan. So ang dami mong pinapangako, yan, ang dami mong sinasabi dahil masaya ka. Okay? And then after that, hindi ka na masaya, yan, parang nagbago na yung isip mo dun sa mga sinabi mo. Okay? So, minsan naman dahil sa sobrang galit mo, nabanggit mo yung dapat mga salitang hindi nabanggit. Diba? So, dapat alam natin i-handle, paano natin express yung mga emotions na yan. For instance, if you are angry, if you are angry, it is not an excuse to hurt other or break the things at home. Anong ibig sabihin nun? Yan. So, hindi ibig sabihin daw na galit ka, meron ka ng karapatang saktan ang damdamin ng iba or magbasag ka ng mga gamit sa bahay. Dahil galit ka, timbok may TV yun, mispak ya. Or besibas may cellphone ng kapatid mo. Diba? So, pwedeng magalit, pero dapat alam mong i-control, alam mong i-expression. Okay? Inhale, exhale lang. Okay. Or if you are happy naman, it is not enough reason to forget about your important and immediate task. Dahil naging masaya ka, no? Sobrang saya mo, yan, nag-enjoy ka na lang the whole time, nakalimutan mo yung dapat mong gawin. Okay? Dahil sinagot ka na ng nililigawan mo or pinansing ka na ni crush, nakalimutan mo na sagutin yung module mo. Na-excite ka. Okay? So, dapat alam natin timbangin and how to express it. How to control, how to balance, no, yung mga emotions na yan. There are proper ways and time to express those things, and learning them means having self-discipline. So, discipline na daw po yun. Yung paano sila express, paano sila i-handle yung mga expressions or mga feelings na yan. Okay, the following are just 7 ways to increase self-discipline as you can learn other things from other respected sources. So ito po yung pag-aaralan natin. 7 ways to improve self-discipline. Okay, so meron tayo dito 7, C-O-N-T-R-O-L. So yung mga salitang yan or mga statement na yan ay nag-start sa mga letters that will complete the word control. Okay, number 1, commit to your goal. Anong ibig sabihin ng commit to your goal? Whether it's getting over your emotions or getting enough sleep at night, it is important to go back to your goals. Remind yourself why you need to do it and stick to it. Yan. So, self-discipline, dapat alam mo yung goal mo. Okay? Ano ba yung goal mo ngayon? So, tapusin ko ang aking module sa MAPE at sa homeroom guidance. So, that is your goal. And then, kailangan, kahit anong mangyari, pagsikapan mo na maano mo yung goal na yon, ma-achieve mo. Okay? Whether it is getting over your emotions or getting enough sleep, yan, at night, it is important to go back to your goals. Okay? Remind yourself why you need to do it and stick. Bakit ko ba kailangan gawin to? Bakit ko kailangan pagsumikapan to? Yan. So, ang pag-commit po sa goal mo ay makakatulong sa'yo. Okay? So, dapat committed ka. Anong ibig sabihin ng commitment? Meron kang parang naging tapat ka dun sa dun sa goal mo sa buhay. Okay? Pinapag-aral kayo ng mga magulang nyo. So, habang bata kayo, gawin nyo yung goal ninyo. Okay? Next,
objectivity is the key. Yan. So meron na tayong bagong kaalaman, no? Commit to your goal. Objectivity is the key. Pangalawa, anong ibig sabihin ng objectivity? Don't be too hard on yourself. Yan. Huwag mong pahirapan ang sarili mo. Okay? But don't be too easy naman. Huwag ka naman magpa-chill-chill as well. So, put yourself in another perspective aside from yours so that you can look at a bigger picture of the situation. Yan. So, parang gagawin mo dito, maging ano ka lang, i-balance mo lang, okay? Maging serious ka sa mga kailangan mong gawin, and maging objective ka, be reasonable, no? So, pwede kang maglibang, pwede kang mag-enjoy, pero at the same time, know your responsibility. Okay? So, yun. So, para walang guilt feeling sa'yo. Okay? And then, next, never underestimate willpower. Okay? Kasi ang tao, meron siyang tinatawag na inspiration. Yan, meron tinatawag na willpower. Yan. So, kapag ang tao inspired siya, meron siyang willpower, yan, meron siyang inner strength. Yan. So, use your inner strength to resist temptation that will set you back from your goals. Yan. Ano ba yung nagsisilbing inner strength mo? Yan, yung kaibigan, pamilya, okay, mga loved ones, special someone, pangarap mismo. Yan. So, inner strength yung mga yan na maaring magamit mo para maiwasan mo yung temptation, no? Yung tukso ng mobile games, ng panonood ng movie, or ano pa mang distractions. Okay. So, kailangan meron ka doon ng willpower. I-inspire mo lagi yung sarili mo sa pag-aaral. Diba? Sabi ko nga, kapag nagagawa mo ng tama, on time, yung mga dapat mong gawin, ikaw mismo, nasisihan ka, nagiging maganda yung pakiramdam mo, nagiging maganda ang feeling mo. Okay? So that is C-O-N. Letter T naman, think of your motivation. Yan. So doon sa willpower, parang gagamitin mo yung innate sa'yo, di ba? Mas gusto mong mag-aral ng nakikinig ng music, yan. Meron kang iniisip na good thoughts, yan. So dito naman sa pang-apat, think of your motivation. Ano ba yung nagmo-motivate sa'yo? People have attested that constantly being presented with the reasons why they set their goals has an immense effect in helping them achieve what they want. Yan. So, dapat meron din tayong yun, motivation. Ano ba yung pwedeng mag-motivate sa'yo? Kasi meron tayong dalawang motivation, yung intrinsic at extrinsic. When we say intrinsic, dito napapasok yung willpower. Sa loob yun sa sarili, sa pagkatao mo yun. Yun naman, extrinsic motivation, yung sa panlabas. Yan, paano ka mamomotivate na kung gutom ka, di ba? Kung inaantok ka. Paano ka mamomotivate kung maingay? Kung mainit ang paligid mo, panahon. Di ba? So, kailangan i-motivate mo yung sarili mo. So, be sure na nakakain ka, okay? Nag-almusal ka, tama ang nutrients mo. Okay? Sino dito yung mahilig magkape? Yan. Ako kasi kapag hindi ako nakapagkape, parang wala akong motivation diyan, walang energy. Siyempre, kung gutom ka, kung puyat ka din, di ba? So, kailangan motivated ka. So, be sure na tama ang tulog, yan, nakakapag-exercise, nakakakain ng maayos, and to motivate you. Or pwedeng yung motivation mo, kailangan maganda yung malinis, yung kwarto mo. Yan. So, ilang mga tips lang yan to motivate yourself. At pwedeng yung thinking of your motivation, ano ba yung dahilan kung bakit mo ginagawa yung mga bagay na yan. Okay? So that's it. Next, rest and reset. Yan, napakalaga po ng pahinga at pagkakaroon ng, kumbaga, nag-unwind tayo. Yan. Kayo, bata pa kayo, so marami kayong time para makapagpahinga at makapag-reflect and makapag-recharge. Okay? And then, refresh. And parang cellphone lang yan at computers or any other gadget, kailangan magpahinga din at mag-reset kasi ma-overheat yan.
And so, ang tao, ganun din. Kailangan tayong magpahinga at mag-reset. You don't have to always outrun your goals. Yan. So, hindi naman natin matatapos lahat minsanan or mabilisan. Okay? There are days when you walk on much slower pace and feel less motivated, but use those days to help your power through and reach your goals. Yan, may pagkakataon na talagang tatamarin ka, magkakaroon ka ng, kumbaga, mawalan ka ng gana. Yan, pwedeng magpahinga at yun, mag-recharge. Pero wag mong hayaan na mag-stay ka doon. Yan, babalik ka doon gamitin mo yun, makapag-recharge, at kapag nakapagpahinga ka na, yan, so balik ka doon sa dapat mong gawin. Okay ba? So may natututunan ba sa ating lesson? Okay, so tuloy natin. Letter O na tayo. Pang number 6. Overwhelming yourself may not be okay. Yan. Ano ba yung overwhelming? Masyado kang excited, masyado kang masaya, and masyado kang inspired. Wag naman masyado. Lahat ng sobra, hindi naman maganda. Di ba? So don't be so much overwhelmed. Okay? Don't set too many unrealistic goals that you will have trouble finishing. And sakto lang, dapat ang iyong mga goals na sineset ay yung kayang-kaya mo lang. Okay? Pwede mong i-challenge yung sarili mo, pero dapat yung reasonable and reliable and realistic. Okay? It's better to set one at a time than be overwhelmed with too many that you can no longer handle. So, kaya nga yung schedule nyo, ginawang ganyan eh. Di ba? Inayos nila na at least 1 or at least 2 to 3 subjects per day. Di ba? Para hindi kayo masyadong ma-overwhelm. Hindi kayo mabigla. Kasi kapag masyadong marami, nakaka-stress talaga, nakaka-overwhelm. Okay? And then lastly, letter L, live a life with a can-do attitude. And so, lahat ay posibleng pwede mong magawa. Kung nagagawa ng iba, maaari mo rin gawin. Dapat mamuhay ka ng laban lang. Yung ganon, yung kaya mong gawin. Believe in yourself, maniwala ka sa iyong sarili, and in your ability to attain whatever goal you want. So, ang tao po na may tiwala sa kanyang sarili, confidence, and believing yourself and your ability, and pagkatiwalaan mo yung sarili mo, walang magtitiwala sa'yo kung hindi ikaw mismo. Okay? Bago ka pagkatiwalaan ng iba, pagkatiwalaan mo muna ang sarili mo. Believe in yourself and in your ability to attain whatever goal you want. Ako, tiwala ako sa inyo. Maaring magkakaiba kayo ng level ng talent, ng skills, pero kayong lahat ay meron kayong kakayahan na gawin yung dapat nyong gawin. Okay? So, wag mong i-compare yung sarili mo sa iba. Ikaw mismo, you are unique. You are capable, and pwede mong gawin. Kung ano yung nagagawa ng iba, or nagagawa ko, or nagagawa ng mga taong nasa paligid mo, mas kaya mong gawin. Mas kaya mong higitan. Ang sabi ko nga, ang iyong kalaban lang ay ang mismong sarili mo. Okay? So, kailangan ng disiplina. Okay, dito tayo sa last part. Self-discipline has been regarded as a staple key in achieving balance in one's life. So, para daw magkaroon tayo ng balanced life, yan, isang maganda, di ba? Stress-free life, yan, kailangan ng self-discipline. Di ba nakakaingit yung mga taong gano'n, no? Yung Lodi, yung mga gano'n, yung sana all, yung matalino. Actually, lahat naman may kakayan tayo, may talino tayo eh, di ba? Yan, nakainggit lang yung mga may superpower sila, yung ang bilis nila magtrabaho, di ba? Yung ganon. Yan, so ito yung sekreto nila, self-discipline. Okay? So yun. So tayong lahat, pwede nating ma-achieve yun basta meron tayong self-discipline. Okay, now that we have been ushered into a new normal brought by the pandemic, the importance of having control in ourselves should be highlighted. Yan. So, kailangan sa kanya-kanyang bahay ninyo, napapractice ninyo ang self-discipline. Okay? So, yun, yung importance of having control. That is self-discipline. Okay. So,
dito tayo sa you can do it. After learning how self-discipline plays an important role in the development of your positive self-concept, identify one behavior that you will try to do as your attempt to practice self-discipline. Complete the phrase below and write your answer on a sheet of paper. So ano ba yung gusto mong i-improve sa sarili mo? So ang gagawin mo, kompletuhin lang ang pahayag nito. From now on, I will try to. Yan, kayo ang magdudugtog dyan para sa inyong gustong mangyari sa iyong self-discipline. Okay? And then, what I have learned, dito na tayo sa, I think, last part na to. Thinking and acting ahead. So, copy the table below on a clean sheet of paper or bond paper. So, kopyahin yan. And then, think of 3 situations that you can possibly encounter in life. Ano ba yung mga 3 sitwasyon na maaari mong ma-encounter o maranasan sa buhay? Then, think about what can go wrong in every situation you provided. Ito yung mga parang future, no? Future situation. Ano yung possible na pwede mangyari? Finally, write about possible preventions that you can do in order to avoid what can go wrong. So, 3 mga sitwasyon na maaari mong kaharapin sa buhay. Yan. And then, ano kayong posibleng maging bunga nun, maging effect nun, what can go wrong. And then, paano mo mapiprevent or maiiwasan yun. So, that's it for what I have learned. And then, yan, dito na reflection na dito. Letting go. Yan. So, draw 6, 8 balloons on a clean sheet bond paper. Ayan, nandun na yun. Yung, ilan ba? 6 to 8. Yan. 6 hanggang 8 balloons. And then, think carefully about the things about yourself that hold you back from exercising better self-discipline. Doon sa mga balon na yon, ayan, isipin mo ano yung mga bagay na sa sarili mo, ha, na parang nagiging dahilan bakit hindi mo nagagawa yung self-discipline. Ano ba yung mga challenge? Ano ba yung mga reason or sagabal para makuha mo or ma-attain mo ang self-discipline. And then close your eyes for a while and imagine letting go of your unhelpful behaviors. Yung mga ugali or mga kinikilos or mga habits mo na hindi nakakatulong. Traits and practices. Ugali, ano ba? Kaisipan, yan. Ano ba yung mga ginagawa mo na hindi nakakatulong sa'yo bilang isang estudyante or isang anak, isang kabataan. And then, are you ready to let go? When you are, write the behaviors, traits, and practices you have identified inside the balloon drawings, which you can think are not helping you exercise better self-discipline. Yan. So, dito nyo isusulat yung mga inisip mong mga bad traits mo na hindi nakakatulong sa'yo for your self-discipline. Okay? So, any question regarding dito sa mga activity? Diba? Wala na po. Wala po. Okay, walang question. So, malinaw sa inyo ang gagawin nyo for Module 4. Okay, so yun po ang kabuuan ng Module 4 sa Hope Group Guidance. So, kung wala ng question, yan. So, pwede na kayo mag-start na magtrabaho. Yan. Pero before that, mag-take muna tayo ng picture. Paki-open po ang camera. Sa mga naka-off ang camera. Miss Kikit. Tayo may kikit ngayon yung bayang gupit. Bayang tao na. Okay, picture po tayo. 1, 2. Isa pa po. 1, 2. Okay. Yan. So, if you are okay na, kung okay na, pwede na tayo mag-leave. At kung may question kayo regarding sa na-discuss, balikan nyo lang yung video na ito na isasend ko yung link. And then, ano pa ba? Yun. Deadline po ng submission until next week, Monday. Okay, haba, no? And then yung sa Filipino nyo na sinend ko kanina, yan, sa free time nyo, pwede nyong gawin yung Module 4. Konti lang yung Module 4 na yun. Konti lang. Kasi mag-start kayo sa page 10. Okay? So, konti na lang yung gagawin sa Module 4 and then Module 5 sa Filipino. Okay? So, unti-unti, pwede nyong gawin yon sa free time ninyo.
Hanggang this week po yun, yung submission. Sige, extend ko yun until next week, Monday, sa Filipino 9. Okay? Module 4 and Module 5. Okay? Kung wala ng question, pwede na pong mag-leave. And, Good day, sir. Good day, Yes. sir. You Okay, may sir. start. Thank you. Maraming Sir. Thank you, sir. Okay, sir. good day. Okay, you okay, po. okay. Sir. Bye po, sir. Good day Bye po, sir. po. Thank you po, sir. Thank you.